Yan. Happy Sunday! Uy, ilang linggo na lang. Berna ulit. December na. Ayan. At syempre may Christmas party tayo. I-announce na lang sa mga susunod na araw yung mga patungkol sa mga preparasyon natin dyan. Pero bago pa man yan, ang atin pong tema sa buwan ng November, basahin po natin. Ready, go! Revival, a call to celebrate the fullness of life. Ayan. Napakaganda na ang pinakamamahal, yayakapin po natin ay yung biyaya ng Diyos na buhay para po sa ating lahat. Sabi nga po no, sa John chapter 10 verse 10 na pinakatema din po ng text verse po natin ng theme ng Celebrate the Fullness of Life. Sabi diyan, I have come that they may have life and have it to the full. Yan po ang atin pong title ng atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Live our lives in the fullness of Jesus. At makikita po natin yan sa Philippians chapter 3, verse 17 to 21. Katulad nga po ng nabasa ko kanina, no, yung pinakatema po natin sa kabuuang theme ng November to celebrate the fullness of life. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, letter B, basahin po natin, I have come that they may have life and have it to the full. Yan. Yan po yung second part no ng John chapter 10 verse 10. At dito pa lang po makikita na natin yung kaibahan ng ino-offer o yung pinaka-purpose ng kaaway ni Satanas na pumatay, magwasak at kumitil ng buhay, no? Sirain ang buhay. Ngunit si Jesus, sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Sabi po no, sa Philippians chapter 3, verse 17 to 21. Bago po natin yan basahin. Ayan. Meron po dyan sa ating slide, sabi niya, pag pinag-usapan po natin ang fullness of life o ang buhay, may mga natatanong marahil tayo no, sa mga ginagawa natin. Maring ang natatanong natin, am I doing enough? Tama na ba itong ginagawa ko? Sapat na ba ito? Am I living the best version of my life? Ito na ba yung pinakamagaling kong mangyayari, no? Mangyayari sa buhay ko? O tinatanong din natin, do I need to be making better decisions if I want to make the most of what I have? No, itong mga tanong na yan, no, lalo na kapag siguro nasa part na ng buhay natin na parang nag-e-evaluate tayo, what's happening around us, what's happening in ourselves, in our family, in our career, sa pag-aaral, sa mga nangyayari sa palipaligid natin. May mga tanong tayo, ano na ba nangyayari sa buhay ko? Ito na ba yung best? Ito na ba yung tamang desisyon na gagawin ko? At makikita po natin, no, doon pa lang po sa tema natin, ang lahat ng tamang sagot para maging enough, maging best version ng buhay natin at para makagawa tayo ng better decisions. Para yung pinaka sa buhay natin ay mangyari, lahat lang po yan ay matatagpuan sa ating Panginoong Yesus. Amen? On Philippians chapter 3, verse 17 to 21, basahin po natin. Basta may verse po dyan, basa po tayo. Ready, go! Mga kapatid, nagkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ito ng pansin ang lahat ng mga sumusunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Next slide po. Yan. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik
ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Palakpakan po natin ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Diyan po sa talatang yan, makikita po natin no, yung mga bagay na si Apostol Pablo man po ay nagbigay po ng pagtuturo how to make the most, no, the best of our lives, no? Parang living our life in the fullness, no? Paano ba yan mabubuhay tayo ng yung tinatawag na fullness of life o yung life overflowing, yung nakaraang linggo na pag-usapan natin, no? It does not define only dahil meron tayo sa mga material at pinansyal na bagay o okay ang ating buhay, kundi ano ba yung tinatawag na kabuuan o yung sinasabing nag-uumapaw o buo ang buhay, kumpleto ang buhay sa ating Panginoong Yesus. Si Paul po mismo, no, sa kanya pong binasa po natin sa kanyang letter to the Philippi, no, sa Philippian church, sinabi niya ron na that there is more to life than this. Yung araw-araw nating pamumuhay, kasi po yung mga taga-Pilipos, the church in Philippi, kasi alam naman natin, mga lugar na kung saan progresibo, na kung saan meron silang mga mythology o may mga Diyos-Diyosan sila at may mga pinapaniwalaan sila at mas malaki ang kaway ng mundo, no? Yung sa mga practices nila noon. At dahil sila'y nakakilala sa ating Panginoong Yesus, si Paul po mismo, no, nauunawaan niya yung struggle na meron ang mga Kristiyano sa Pilipay, kung paanong nandoon sa paligid nila, no, lahat ng tukso, lahat ng kaway ng sanlibutan, they counteract the influence of this Roman culture that they found themselves immersed in. Kasi kumbaga, nakapanganakan na nila, doon na sila lumaki, doon na sila namuhay. Tapos, ito ang bagong turo ni Pablo, ang turo ng ating Panginoong Yesus, na ihiwalay ang buhay nila, ang buhay na dapat na kay Kristo, yung mga practices taliwas sa kanilang naging buhay noon, no? Sa kanilang pagiging Grego, sa kanilang pagiging sa lugar na yon, they counteract, no, yung mga bagay na hindi ayon sa ating Panginoon. Encouragement and wise counsel by Paul, something that can be very helpful to us today when we are wrestling with much the same thing that the people of the church in Philippi were. Kung titingnan po natin, hindi naman po nalayo, no? Kahit po sa panahon natin ngayon, mas lalo na po sa panahon natin ngayon, in the verge of internet, social media, yung flood ng information, isang click mo lang, pag may tanong ka, sinesearch mo, hinahanap mo, at yung influence, no, na meron pong dala nito sa atin. Kahit po tayo ay may edad na, no, how much of our time we're being used wastefully, no, in waste, no, na nasasayang sa mga bagay na wala namang kaugnayan para mapuno ang buhay mo kay Kristo. Kung ikaw ay kabataan, ganun din saan nagagamit, no, yung buhay natin. Unang-una po, paano po ba, no? Paano po ba magaganap na what does living our lives in the fullness of Jesus means? Number one is stay focused on what you are aiming for. Ano ba yung sinasabi ni Pablo na yung buhay natin, matatagpuan yung kabuuan at kapunuan nito kay Kristo? Unang-una, stay focused on what you are aiming for. Know what you are aiming for. Ano ba yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung mga bagay na ito yung inaasa mo o ito dapat na malaman natin na ito yung dapat na pinaka-goal natin. Ito yung dapat nararating ng bawat Kristiyano na sa buhay na ito ang dapat tayo mag-focus. The first thing Paul emphasizes is that we must stay focused. Again, he is addressing the church in Philippi that finds themselves immersed in the very Roman culture.
And such is a warning that there is to become, not to become sidetracked in the things of that culture. Paano po ba mag-stay focused on what we are aiming for? Of course, we are aiming for no other than Jesus. No other than to glorify God. No other time to have this life para po sa ating Panginoong Yesus. Letter A, may warning po na binigay po si Pablo. Warning not to be sidetracked by the things of this world. Huwag daw po tayong ma-sidetrack o sabi, sumegway. O baka, eto na, dire-diretso naman sana dapat ang lakad, ang pamumuhay Kristiyano, ang journey mo sa ating Panginoon. Kaya lang nga, dahil nandito pa tayo sa mundong ito, katulad ng warning ni Pablo, para sa mga taga-Pilipay dahil nga andun ang kanilang kultura, andun ang kanilang mundo, andun yung kanilang environment, parang napakahirap na hindi ka magaya sa mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya o baka bumalik sa dati mong buhay. Kaya nga sabi, to have that fullness of our lives, living our lives in the fullness of Jesus, stay focused. Talagang kung pwede lang nga, yung parang sa, yung mga horse, yung mga kabayo, di ba, yung mga nagbabiyahe ng karitela, meron pa bang ganon? Sa Luneta ata, meron pa. Nung araw kasi, nung nagpupunta pa ang Divisoria, may ganong mga sasakyan pa. Ngayon yata, pang turista. Pero meron silang takip sa gilid. Bakit? Kasi pag walang takip yung gilid ng mata nila, yun, para tayo din. Baka kung saan nagpupunta, tapos meron ding bit yung kanilang bibig, di ba? Para may isang direksyon, nakafocus lang. Dahil normal, hindi naman natin maalis. Wala pa naman tayo dun sa punto ng talagang sa kalangitan na inihanda ng Diyos sa atin. Andito pa tayo sa buhay na to. Talagang nandyan yung kaway ng sanlibutan. Lalo na yun naman yung pinanggalingan nating buhay. At nagkakaroon lang, kumbaga, tumatabang ang panlasa natin sa mga bagay ng sanlibutan kung mas higit na mas malakas ang ating spirito kaysa sa ating mga laman. Tama po ba? Di ba? Kasi yung panlasa mo, iba na, pananaw mo, iba na. Kaya lang kapag hindi natin naaalagaan na tayo ay nananatili sa Panginoon, nakadikit sa ating Diyos, ayun, talagang nasa sidetrack tayo, natatangay tayo, o minsan naiisip natin sa panahon na akala mo ay malakas ka na, doon ka atakihin ang kaaway, kailan ba yun? Kapag sa mga panahon ng, ang dangerous day nga daw po sa mga Kristiyano ay Monday, di ba? Kasi galing ng church, hype na hype, di ba? Praise the Lord. Puspos ang Holy Spirit. Ayan, spiritual ako ngayon. So, pagdating ng Lunes, medyo pa-easy-easy. Pwedeng hindi mo na mag-pray kasi may anointing pa kahapon, di ba? Pwedeng hindi mo na magbasa kasi naaalala ko pa yung tinuro kahapon. Lumang tinapay na, di ba? Iba yung araw-araw na tumatanggap ka ng biyaya ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Dahil yun ang yung pagkain. Pag dumating tayo sa araw na tayo ay natsyempuhan, na nangihina, at sa kaway ng sanlibutan tayo ay nangihina, isip natin, alam mo, pag tayo ay tinetempt ng kaaway o ng kasalanan ng sanlibutan ni Satanas, madaling bumibigay. Nagre-reason pa tayo. Ano pa sinasabi natin? Minsan lang naman to. Ayan. Hindi naman nila mapapansin. Nila. Paano si Lord? Parang CCTV. Talagang ang mata ng Lord, daig pang CCTV, running to and fro. Kita naman tayo ng Panginoon, di po ba? Tapos gagamitin pa natin yung 1 John 1:9 na magsusorry na lang ako mamaya kay Lord. Di ba?
Kaya hindi natin nararanasan to live our lives in the fullness of Jesus. Bakit? Kasi nasa sidetrack tayo sa mga bagay ng sanlibutan na ito. Kaya sabi ron sa verse 18, ano sabi diyan? Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, na ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Hindi po yung hindi mananampalataya ang binabanggit dito. Ang kausap po rito ay ang mga Kristiyano. Bakit? Tinanggap mo na yung benepisyo ng krus, ng Kalbaryo, yung biyaya ng kaligtasan na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Kapag tayo ay nasa sidetrack at pinipili nating magkasala o gumawa ng bagay na hindi gusto ng Diyos, namumuhay tayo bilang kaaway ng krus ni Kristo. Nababaliwala, napagtatawanan, nawawalang saysay yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po sabi diyan? Kapahamakan ang kahinat na nila sapagkat ang dinodiyos nila ay hilig ng kanilang laman. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nila ikinahihiya. Kaya nga po, di ba, dapat tayo alam na hindi tayo nakikiayon kahit yung sa mga pananaw. Minsan, alam niyo po yung sino yung malalakas ang loob na nagpo-post sa social media ng kung ano-anong kanilang kaisipan. Yung mga hindi anak ng Diyos. Yung mga gumagawa ng hindi tama. Yung mga anak ng Diyos, tahimik lang. Alam niyo po ba, ang mga social media, yung internet, biyaya ng Lord yan sa atin. Lalo na tayong mga Kristiyano. Amen po ba? Kaya kung kung nakikita natin ginagamit sa kung anong bagay na hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos, tayong mga mananampalataya, mas gamitin natin yan biyaya para maipakilala natin si Jesus at labanan natin ang kasamaan. Amen? Kaya nga sabi, dapat, di ba, nahihiyang gumawa ng mga kalasuan, sila pa itong mga malalakas ang loob. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Kaya nga sabi diyan, no, dapat nakafocus po tayo. By the messaging and imagery of this word, coveting after money and status, which can and too often does lead to disappointment, frustration, and for some, giving up on the life God is calling us to. Kaya sabi ni Pablo, no, sa Philippians chapter 3, verse 18 to 19a, yung binasa natin kanina, no, na ang dinodiyos nila ay ang kanilang mga tiyan. Malakas ba kumain? Hindi lang siguro yun, di po ba? Ang sinasabi rito is to satisfy the flesh. To satisfy yung mga bagay na nakakapagpasaya o nagdudulot sa iyo ng kaginawaan, pero ang dulo naman nito ay hindi nakakapagbigay yung pamumuhay na yon ng kaluwalhatian sa Diyos. Laban sa Panginoon, laban sa turo ng Biblia. Andiyan po ba kayo? We use Paul's life as an example of someone who understood his calling and put that into practice. We are in the same here. Paul himself is an example of someone who knew exactly what he was aiming for, and that is confidence to follow Jesus faithfully. Malakas ang loob ni Pablo na, doon sa binasa natin sa unang part, no? Masdan nyo, tingnan nyong maigi yung halimbawa, di ba? Magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Sabi ron sa verse 17, pag-ukulan nyo ng pansin ang lahat ng mga sumusunod sa aming halimbawa. So si Paul po mismo, very much confident siya na ipagaya niya yung kanyang buhay dahil siya mismo faithfully sinusundan niya yung modelo, yung halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Si Paul, focus siya on what he is aiming for.
Ang gusto niya lang talaga, no? Talagang ma-meet niya si Jesus na habang nandito siya sa buhay na to, wala tong kabuluhan sa kanyang pansariling gana o sa kanyang sariling benepisyo, kundi maibigay ito. Diba? Sa kanya sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Hanggat buhay ako, ipamumuhay ko si Kristo. Pangangalat ko, ibabandera ko si Jesus sa buhay ko. Sa kanya, whether living or dying, isa lang ang kanyang aim. Mabigyan ng luwalhati si Jesus sa buhay niya. Tayo po, katulad rin po, kaya nga binibigyan tayo ng salita na ito ng Panginoon. As Jesus follower, we should know how to live out a life of faithfulness to God, but also how to live a life that is full and rich and completely satisfying. Hindi po totoo na ang kasiyahan ay makukuha lang sa mga bagay ng mundong ito. Ang Lord, pag siya ang kasiyahan mo, pag sa Kanya ka nakukontento, hindi ka hahayaan ng Panginoon na hindi mo ma-enjoy ang mga pagpapala dito sa mundong ito. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hindi hayaan ng Panginoon na sumusunod ka sa Kanya, naghihirap ka, sumusunod ka sa Kanya, hindi mo na-enjoy yung buhay dito. Pero sumunod ka muna kay Lord. Amen? Amen po ba? We should faithfully follow. Our focus is in Jesus. Kaya nga sabi po diyan, na as Christians, we are called to walk in the footsteps of Jesus. Literally, the followers of Jesus. Alam niyo po yung followers of Jesus, di ba may bata, may mga laro na yung mga bata, gagayahin ka minsan. Pag tinaas mo yung kamay mo, tataas niya rin yung kamay mo. Pag kumamot ka sa ilong, kamot din siya sa ilong, di ba? Yung talagang completely ginagaya-gaya. Tayo po, tagagaya ni Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Literally, we are following Christ. Talagang ginagaya, kinokopya po natin ang ating Panginoong Jesus. So that means that we need to strive to imitate the righteousness and holiness of Jesus. That means a life of obedience in God's Word, in how we carry out our day-to-day lives. Alam niyo po, maaari sabi, madali lang ituro. Madali pong ituro, sabi nila mahirap gawin. Mahirap gawin kung paiiralin po talaga natin yung sarili nating gusto. Pero kung ang araw-araw ng buhay natin, magbababad tayo sa Biblia, sa nais ng Diyos, tiyak yung araw na yon, gagabayan ka ng Panginoon. Yung araw na yon, liliwanagan ka ng ating Panginoon. Huwag po nating kalimutan, ang salita ng Diyos ay liwanag sa ating daraanan. Amen po ba? Kaya kapag sa bawat pagdaan natin, pagtapos mo mag-pray, pagtapos mo mag-quiet time, tiyak, bawat desisyon, bawat gagawin mo, gagabayan ka ng Panginoon. Magtatanong ka sa Lord at hindi tayo mamamali dahil sumusunod ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. The culture and the world around us opposed to our aiming for this life. So we must be completely on guard to anything. Si Satanas, alam na po natin yan, roaring lion, nagbabantay kung sinong pwede niyang silain, kung sinong pwede niyang atakihin. Kaya dapat magbantay po tayo. We must be on guard kasi gagawa ng paraan ng kaaway para panghinaan ka ng loob. Para ikaw ay makuha niya ulit. Di niya naman bibigyan ng attention, much attention, yung gumagawa ng kasalanan o gumagawa ng works of darkness. Ang bibigyan niya talaga ng atensyon para kanyang maipabalik sa kanyang kaharian, walang iba kundi mga anak ng Diyos. Kaya nandyan ang salita ng Panginoon para sinasabihan tayong mag-ingat. Ang warning, huwag tayong mawala ang ating paningin sa Panginoon. The culture and world around us, we must completely on guard anything that smells of being conformed to the pattern of this world. Jesus, just as Jesus taught us. Dapat matiyag po tayo. Kasi sa mundong ito, di-discern pa po ba natin kung ano ba ang tama? Tama ba itong
panahon na binibigay ko? Tama ba yung ginagawa ko, yung paggagamit ko ng oras ko, paggamit ko ng mga resources, paggamit ko ng kakayahan ko, ng talento ko, tama ba ang aking paggamit? Alam nyo kasi ngayon, sa di ba, kung ikaw ay nag-FB, ikaw ay sa social media, how much time po ba yung nabibigay natin doon? At minsan sa pag-i-scroll natin, ang dami nating nasasabi. Di ba? Sa pag-i-scroll mong ganyan, nakita mo, nag-post. Buti pa siya. Di ba? Sana all. Ayun, umiiral na yung pagkainggit. Umiiral na yung kawalan ng satisfaction. Bakit? Kasi nga, nai-immerse na tayo doon sa mga bagay na hindi dapat pinaglalaanan ng panahon. Dapat magaling daw po tayong umamoy. Ayan. Smell. No? Smell those things that is not conformed to the patterns of this world. Sabi ng 1 John 2, verse 15 to 17. Sabi diyan, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Basa nga po. Ay, hindi. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, asa na po? At ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Minsan, no need further interpretation or explanation. Simple lang. Huwag kang mabuhay ayon sa gawa ng sanlibutan. Andyan na po, inisa-isa na. Pag nabubuhay pa rin tayo sa pagnanasa ng laman, no? Pagnanasa ng mata at pagmamalaki sa buhay, ibig sabihin, you are operating in the flesh. You are operating according to the works of this world. Ano pong sabi? No? Huwag ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Bakit? No? Kasi una, hindi yan galing sa Diyos. Amen? So dapat magaling tayong mag-identify na. Dapat everyday talaga na-evaluate natin. Ano bang ginawa ko ngayong maghapon? Ano bang talaga? Pray ka talaga sa Holy Spirit na every time na nasa sidetrack tayo sa mga maling bagay, dapat nararamdaman, alam mo yung pag-quicken ng Holy Spirit, pagkalabit ng Holy Spirit. Hindi pwedeng hindi ka kukulitin ng banal na Espiritu, oy, mali yan. Hindi yan ang dapat mong gawin. Anong ginagawa mo? Huwag kang magulo. Huwag kang magulo dyan. No? Baka ginaganon mo pa. No? Bakit? Sabi dyan, hindi galing sa Diyos yan. Bakit? Pangalawa, mawawala sa sanlibutan, ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng tao, mawawala lahat yan. Minsan kasi, no, gustong-gusto natin na yung mga little pleasures, dahil nasisiyahan tayo, na-enjoy tayo, pero hindi natin nalalaman, nawawala na tayo sa focus. Nakakalimutan na natin na ang focus natin, ang aim natin ay ang langit, ang Panginoong Yesus na makikita natin face to face. Amen? Yan po dapat ang focus natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. We do this by rejecting our desires when they complete with how we are called to live in His service. That's why Paul refers to their stomachs and their shame. So instead, our desire is to follow a closeness in our resemblance of Jesus. Ikalawa po, no, stay focused on what you are aiming for. Our ultimate should be Jesus. Dapat alam po natin na ang focus lang talaga natin ay ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng verse 19, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. At mula roon, iniintay nating may pananabik ang Panginoong Yesus, Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Ang ultimate
aim natin and focus is no other than Jesus. Yung excitement, una, isipin mo, no, turo nga kanina, no, about heaven and hell. Tandaan po natin, hindi po tayo taga rito. Di po ba? Tayo ay mga naglalakbay lang. Hindi ito ang totoo nating mundo, tahanan. Ang totoong tahanan natin ay nandoon sa langit. Amen? Doon sa piling ng ating Panginoon. Dapat yun ang focus natin. Kaya nga, ang ganda ng dapat na pinapaalala po sa atin na we should choose to exemplify the life of Jesus and experience the fullness of life that we are living for in this world, no? Not for the world that is around us, instead of focusing on living a life that is pleasing to God. Kung alam mo ang focus mo, kung ano ang aim mo, kaya ka nabubuhay sa mundong ito, hindi ka masasidetrack. Kaya nga po, may warning po agad doon. Our ultimate aim should be in Jesus. Now, not pursuing the pleasures of this world. Yung binasa po natin kanina, the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Not only does the fullness of what the world offers, but being in relationship with Jesus. Ang pinakatamang desisyon na ginawa po natin sa ating buhay ay nung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Palakpakan po natin si Lord. That's a right choice, no? Yun yung tamang desisyon na ginawa natin sa buhay. Choose to follow Him and live your life as one of His, more fullness of your lives. Kaya if we focus on the things of this world, we will be led astray. Kaya tingnan po natin, evaluate po natin yung buhay natin ngayon. Baka mas marami o ang nakafocus o yung mga pinagkakabalahan natin ay yung mga bagay na hindi nakafocus sa ating Panginoon. Baka sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya nga po, may warning. No? May warning dahil walang lugar sa mga tao na hindi nakafocus, ang hindi aim ay si Jesus, walang lugar sila sa kalangitan. Number two, what does living our lives in the fullness of Jesus means? Is to having an eternal perspective. Having an eternal perspective. The second thing that Paul encourages to do is to have an eternal perspective. Bakit po? When we speak the fullness of Jesus, the fullness of life, na sinasabi ng John chapter 10, letter B, ang sinasabi pong fullness of life at dapat ang pananaw natin ay may kinalaman lagi sa pangwalang hanggang buhay. Amen po ba? Eternal life, no? Kasi may eternal death. Yun yung impyerno. Hindi yun ang aim natin. Amen po ba? Ang aim natin ay ang eternal life. Ang aim natin ay ang kalangitan. Ang aim natin is to be with Jesus forever and ever. Ano po sabi sa verse 20 na binasa po natin, no? We are citizens of heaven. Having an eternal perspective means our citizenship is in heaven. Sabi diyan, subalit sa kabilang dako, tayo ay mamamayan ng langit. Sa ngayon po, tayo po ay mamamayang Pilipino. Ayan. Minsan sa pagiging Pilipino natin, no? Parang ayaw nating maging Pilipino, lalo na kung pinag-uusapan ay hirap ng buhay. Marami ang nawawala, maaaring yung iba dinudusta ang kanilang pagka-Pilipino. Lahat na ng mga pangit, no? Ang dami silang mga reklamo. At maging sa ibang lugar na maaaring mahirap ang kanilang bansa. Pero, bagamat masabi natin na hindi naman tayo kasali sa mga bansa na matataas ang kanilang antas ng pamumuhay, hindi tayo nag-aalala. Dahil ang totoong citizenship natin ay nasa kalangitan. Amen? Amen po. Isipin nyo, ang citizenship pala natin, dalawa na. Citizen ng heaven. Amen? Pag nag-60 ka na, 3 na citizenship mo. Senior citizen na. Di ba? So, iba pala. No?
Isipin mo, hindi mo na kailangan kumuha ng visa. Dahil may visa ka na. Ang visa mo lang ay si Jesus. The only way, the truth, and the life, Jesus. Amen po ba? Yun lang ang itatanong sa'yo. Sa ibang bansa, pag pumunta ka sa immigration, ang daming tanong. Di ba? Dapat naka two-way ticket ka. Tapos tatanong, saan ka mag-i-stay? Anong gagawin mo doon? Wala lang. Magkakapilang ako. Di ba? Ang yaman, no? Magkakapilang sa ibang bansa. Pero tayo po, ang atin pong fullness of life in Jesus means having an eternal perspective. By looking at our eternity with Christ, Paul was reminding the Philippians that the trouble of this world pale in comparison to the glory that awaits us in heaven. Alam niyo po, when we have that eternal perspective, yung mga troubles natin in this world, mga paghihirap natin, problema natin, mga challenges, di ba? Pag ikinumpara mo side by side with the glory of heaven, kunwari, kulay-pula yung problema mo, tapos ang side by side niya ay ang perspective, ang pananaw, ang pag-asa natin ng kalangitan, anong mangyayari? Malulusaw ang mga problema, liliit, pupusyaw, mamumutla. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Nung di pa tayo mananampalataya, no? Kapag may problema tayo, nako, hirap ng buhay na to. Gusto nang mawala. Ang tanong, pag nawala, saan ka ba pupunta? Di ba? Turo po kanina, no? Ang ganda po ng first service na naituro sa atin about the destination, heaven and hell, hell and heaven. No? Bagamat hindi naman tinanong kung saan mo gusto, langit ba o impyerno, tiyak naman sasagot kayo ng langit. Di po ba? Meron bang ayaw? Meron bang ayaw? Wala, dahil alam natin, ang pananaw natin, ang kalangitan that someday in heaven, although isang encouragement po yan sa atin. Pag nandun tayo sa punto ng buhay natin na you are somewhat, parang gusto mo nang tumigil, give up, parang gusto mo na, parang wala ka nakikitang mga taong gustong tumulong sa'yo. Di ba? Na-frustrate ka. Kapatid, ibaling mo yung pananaw mo. No? Dapat ang pananaw mo, papuntang walang hanggang buhay sa kalangitan. Kasi pag ganon, magiging iba na ang pananaw mo sa kinakaharap mo ngayon. Baliwala yan kumpara sa kaluwalhatiang nag-aantay sa akin, sa kalangitan. He wanted them to understand that their trials and tribulations would be forgotten when they get to the throne of God and stand before Him, and so not to fall with the world around them because it might make things easier in the short term. Kapag tayo po ay natutokso, naggumawa, na parang gusto nating mag-jump into the cares of this world, na parang gusto nating maakit sa mga gawa ng sanlibutan, sa mga buhay nating makasalanan before, kapatid, dapat ang ipasok mong paningin, ang pananaw mo ay ang kalangitan. Amen? Kasi bakit? Yung mga pleasures na ino-offer ng mundong ito para magkasala ka, panandali ang saya lang yan. Amen po ba? Yes, may pera po tayo, may kayamanan tayo, may maaayos tayong buhay. Maganda po yan. Kasama yan ang blessing ng Lord. Pero hindi mo yan pwedeng ipagpalit na ultimate na kasiyahan mo sa mundong ito kumpara sa kalangitan na inihahanda sa iyo ng Panginoon. Kapag kapag may, 'di ba, pag may mga kalamidad, minsan nakikita natin, 'di ba, lalo na tong nakaraan, binagyo, yung mga bahay, tinangay, nakakalunos bang tingnan, no? Yung mga nung nakaraang may mga nakikita ako, ang taas-taas na ng tubig. Ayaw nilang umalis sa bahay nila. Kasi nga naman talaga, 'di ba, pinaghirapan mo 'yun, 'di ba? Nagpundar ka, tapos mawawala lang basta. 'Di po ba? No, kahit naman tayo anything na pinagpaguran natin. Kaya lang pag dumating tayo sa punto na gano'n na parang nawala lahat. 'Di ba?
Maring may itinuturo talaga si Lord sa atin. Maring baka we are too much attached to the things of this world. Baka masyado na tayong hindi kalooban ng Diyos, mawala ang mga bagay na pinagpala at pinagkaloob niya sa atin. Pero kung hahayaan ng Diyos para matanggal na masyadong binibigyan ng panahon, atensyon, o sabihin na natin, dinodiyos na, no? Yung mga bagay na yon, may pamamaraan ng Diyos para hindi tayo malayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Ako po, sa personal na buhay ko, ang daming pagkakataon kasi parang ang iniisip ko, kaya kong makuha to, kaya kong magsisikap lang ako, mararating ko yan. Narating ko naman po. Pero walang kabuluhan ng buhay kasi layo ako kay Lord eh. Pero alam ng Lord yung heart na, di ba, dapat bumalik ka sa Kanya, na siya lang yung ultimate happiness and pleasures mo. Amen po ba? Na kahit enjoy ka na sa life, wow, ang daming blessing, Lord, ang sarap ng ganitong buhay, pero kailanman hindi mo pwedeng ipagpalit yung buhay sa piling ng Panginoon kaysa sa buhay at saya ng mundong ito. Amen? Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. So maging careful po tayo. Mga simpleng bagay lang po yan eh. No, nung nakaraang Sunday, nagturo si Brother Randy, no, dun sa Moonwalk. Mga simpleng, mga practical na bagay. No? Halimbawa, baka napagpapalit na natin yung baka Sunday, di tayo maka-attend, pero nakakapunta tayo sa mall. No? Mga ganong simpleng bagay. Hindi tayo makapagkaloob ng tamang tithes and offering, pero nakakabili tayo ng mamahaling mga gamit. May umaray ba? Wala naman siguro. Maging mapagbantay po tayo. Mga simpleng bagay, pero baka nasisiyahan tayo sa mga bagay sa mundong ito kaysa sa inihahanda ng Diyos sa atin. Mga kapatid, no, our citizenship is in heaven. At ikalawa po, ang sabi po diyan, earthly things can never substitute the true joy in living with joy. No? Cannot substitute the true joy. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mamaya ng langit at naghahanda tayo para sa pagdarating ng Panginoon. In this world, this culture is everything. Pushes us to believe that escape and success is found in money, luxury items, vacation, physical appearance. This can bring temporal happiness and pleasures. There are no substitute for true joy in living in life with Jesus Christ. We must remember that no earthly thing can fill the deep inner desire of our souls for complete and intimate fellowship with our Heavenly Father. Simple lang naman yan. Anong bagay na nakapagpapalayo sa'yo sa Diyos, hindi yan dapat ang pagtuunan mo ng pansin. Amen? Amen po ba? Bagay, tao, o anumang mga bagay na humihila sa'yo, na e-enjoy mo ngayon, nasisiyahan ka, pero nalalayo ka naman sa Panginoon, kapatid, think about it. Siguro, talagang kailangan putulin, o kaya unahin mo talaga ang ating Panginoon. Ensure that everything are aligned with the grace and glory of the Word. If we wish to remain the true fullness of life in God, we should not get caught up in the things of this world. Sabi diyan, no? And sometimes that includes the people of this world, both perhaps leading us away from Jesus, whether it is in our schools or workplaces, on the movie screen or social media screen. We must be aware of our surroundings, including the people, and ensure that what we are exposed and following aligns in the grace and glory of God. Nagets po ba natin? Sa mga taong nasasamahan natin, o barkada natin, o nabibigyan natin ng mas maraming, kung sila ay gagamitin ng Panginoon para malayo ka sa Diyos, layuan mo yung kaibigan na yon. Amen? Magpalakas ka sa Lord, and if you are
you have strength and you are strong enough, balikan mo ang kapatid na yon. Huwag mo siyang huwag kang manawang manalangin sa mga kaibigan mo, at pag pinalakas ka ng Panginoon, balikan mo sila at sharean mo sila at dalhin mo sila sa Panginoon. Amen? Amen? Yung hindi tayo ang natatangay. Sila ang tangayin natin palapit sa Panginoon. So there may be people or anything that is around us. Number 3, what is the fullness? What does living our lives in the fullness of Jesus means? Have confidence in heaven. Did you hear that whatever we do here on earth affects us for all eternity? Sabi diyan sa letter A, whatever we do here on earth affects us for all eternity. Ano man ang ginagawa po natin sa mundong ito, may koneksyon sa pangwalang hanggang buhay natin. Kung titingnan po natin, no, hindi kasi pwedeng saka na lang pag darating si Lord. Ang tanong, alam mo ba kung kailan darating si Lord? No? Mag-enjoy muna ako dito. Hindi pa naman darating si Lord. Yung iba nga, tagal na nag-antay kay Jesus sa pagbabalik niya o sa rapture, di ba? Hindi pa naman dumarating. Kaya nga, hindi sinabi kung kailan. Para lagi kang nag-aantay ng matapat sa Panginoon. Kaya nga sabi po dyan, where does our hope lie if being stuck in the illusion of here and now? I-enjoy mo lang ba ang buhay mo na wala sa Panginoon? O magiging matyaga ka sa pag-aantay sa ating Diyos? Who by the power that enables Him to bring everything under His control, sabi ng verse 21 na binasa po natin kanina, no? Ang ating Panginoong Yesus sa kanyang kapangyarihan na kaya niyang pasukuin lahat sa kanyang ilalim, sa kanyang kapangyarihan, under His control, will transform our lowly body so that they will be like His glorious body. Ang pinakakaantay natin na kalangitan, have confidence in heaven. Kanina po tinuro sa first service, hindi mo talaga gugustuhin ang impyerno. Yan. Hindi mo gugustuhin yung hirap, pagdurusa, pag-iyak, yung mga torment there, no, sa hell. Hindi mo ipagpapalit talaga sa kalangitan. Gugustuhin mo sa piling po ng ating Panginoon. Kinuha ko lang po yung notes ko kanina, no? Yan. Nag-notes po kanina. Sabi, heaven is our true home, a place of extreme joy. Bakit? Kasi sa langit, meron tayong bagong katawan, a new body, a brand new body, a custom-built home. Meron tayong palasyo sa langit, a perfect place to live. Dahil doon, wala nang paghihirap, walang pag-iyak, wala nang pag-uungol sa anumang sakit at karamdaman. Amen po ba? And heaven is where we are going to see the Lord. The greatest reward we can ever have in this world is to see Jesus face to face. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And letter B, everything is under His control. Tandaan po natin, we can live this life to the fullest, living our lives in the fullness of Christ because God is in control. Kaya whatever the cares and struggles na meron po tayo sa mundong ito, kinakaharap ngayon, mga problema, tandaan po natin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakaupo pa rin po sa trono ng kalangitan ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen po ba? Pag yun po, no, kasi minsan na-measure natin yung kakayahan nating i-resolve yung mga problema natin sa ating kakayahan o sa mga tulong ng mga nasa paligid natin. Nakakalimutan, minsan kailangan dumating sa point na there is no help coming. Di po ba? Minsan dumarating sa pagkakataon na yung mga inaasahan mong taong tutulong sa'yo, hindi rin sila tumutulong. Bakit? Kasi limitado din po sila. Minsan kinakailang dumating tayo sa puntong ganon. Bakit? Para ma-realize natin that God
is in control. He is the powerful God. At kaya niyang tugunin gaano man ka-imposible, gaano man kalaki ang pinagdadaanan natin, sakit man o karamdaman, mga problema sa buhay, kayang ayusin ng ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And of course, no, kanina narandown ko na rin naman po about heaven. And lastly, alam niyo po ba na meron pong isang Kristiyano na ang pangalan niya po ay si Corrie ten Boom? Isa po siyang Dutch watchmaker and later a Christian writer and public speaker na who worked with her father and other family members to help many Jewish people escape from the Nazis during the Holocaust on World War II by hiding them in her home. Isa po silang dun sa mga kumupkop o nagtago, no, ng time na nililipol, no? Talagang Holocaust po, no? Nililipol ang mga Hudyo sa mga panahon na yon ng time ng World War II. At dahil doon, kanilang buong pamilya, they were caught, at maging po si Corrie ten Boom, she was arrested and sent to the concentration camp. At habang nandun po siya, actually, ma-access natin, no? Currently, available po yan, yung kanyang book, no? Her famous book, The Hiding Place, is a biography that recounts the story of her family efforts. At sa buong haba ng buhay niya, na siya ay nasa kulungan, at habang siya ay nasa kulungan, hindi niya give up din ang kanyang faith hanggang makalabas po siya. Sabi po, meron po siyang isang quote doon. Sabi niya po, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Marami po tayong fear sa buhay na to. At ang pinakamatinding fear po ay yung bukas. What will happen next? What will be my life tomorrow? Paano kaya ang buhay ng mga anak ko? Paano yan kung hindi na sila matustusan? Paano yan? Anong magiging? Ang dami nating paano, no? Ang dami nating concerns. Because future is unknown to us. Si Lord lang ang may alam niyan. He's been there. Yung pupuntahan nating langit, yung mangyayari sa atin bukas at sa susunod pang maraming taon, napuntahan ng galing na doon ang ating Panginoong Yesus. Amen? Sabi diyan, unknown sa atin ang future, but never be afraid to trust God. Unknown God. Kilala mo ba ang iyong Diyos? Amen po? If you know God, if you know Him, so trust Him. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Living life to the fullest, no? Yung ating pong napag-aralan, hayaan po natin lahat yan. Mag-focus lang po sa Lord. Have confidence in heaven. Huwag po tayong ma-sidetrack sa mga gawa ng mundong ito. Ang maging ultimate goal mo lang po ay mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ang ultimate destination natin ay ang piling ng Diyos sa kalangitan. Amen? Tumayo po tayong lahat. Praise God. Awit po tayo ng isang actually commitment song again. Huwag po tayong mapagod. Ilaan ang buhay natin sa kaluguran ng ating Diyos. Amen po ba? Kapag tayo po'y nakakarinig ng mga turo, ng mga sermon, hindi lang po yan para to satisfy, uy, nakapagsimba ko kahit paano. Hindi po lang po yun. No, parang nakakonsensya ka kung hindi ka makapagsimba, no? Kundi habang tinuturo dapat, no, kapag may nagtuturo po sa atin, pag nilalabas yung salita ng Diyos, kapayagan ng Panginoon, sumasabay na po tayo ng reflection. Ano nga bang pinaghagawa ko sa buhay ko? Katulad ba ako ng sinasabi ng Bible na wala akong focus, sa sidetrack ako, na nagugustuhan ko na yung mga bagay sa mundong ito? Nawawala na ba ang focus ko sa langit? Nawawala na ba ang focus ko kay Jesus? Every day, we commit our lives to the Lord. Every day, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Araw-araw, i-desire mong maglingkod sa Panginoon. At hindi ka lang magdi-desire, bigyan mo ng aktual na paggawa ang paglilingkod mo sa ating Panginoon.
Praise God. May we sing this song? Dumulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Hit-hit dalangin, Ang pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lang. May we sing it again? Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Nitid dalangin, sa pagsamo, maging marapat. Hallelujah! You may raise your hands to God and commit your lives to the Lord. Buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay Sing it sa'yo again to the Lord, ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lang. For the last time, without the instrument, may you sing it to the Lord. Buhay ko'y sa'yo lamang Yes. iaalay. That is our prayer. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Amen. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Hallelujah. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Ang buhay naming ito, Panginoon, ialay lamang sa iyo, O Diyos. Ang dahilan kung bakit kami may hininga, may buhay, kung bakit kami naririto, we are in existence, it is because of you, O God, na pinanggalingan ng buhay at maibalik namin ito, our Creator, the giver of life, the giver of the fullness of life.
no other than the Lord Jesus. Hayaan mong ang buhay naming ito, ipagkatiwala namin sa iyo, ialay namin ang buong buo, magamit mo sa iyong kaluwalhatian at karangalan. Ikaw po, O Diyos, ang tumingin, sumaliksik ng aming mga naging buhay nitong mga nakaraan, Panginoon, o kahit sa mga panahon na ito. Ikaw ang masigit na nakakaalam, Lord, maitago man namin sa iba, pero sa iyo hindi namin to maikukublay, hindi namin to maitatago. Ikaw ang nakakaalam kung paano ba kami namumuhay, hindi ba kami natatangay o naaakit sa gawa ng sanlibutan? Hindi ba kami bumabalik sa makasalanang buhay? Ang buhay ba naming ito ay nakafocus lang sa iyo? Ang buhay ba naming ito'y nakalaan, nakatutok lamang sa kalangitan sa iyo, Panginoong Yesus? Ang buhay bang naming ito, ang kasiyahan ba nito ay sa iyo lamang lahat, aming Panginoong Yesus? We commit our lives to you again. We surrender our lives to you again. Even our will, our joy, our satisfaction, our completeness, our pleasure, and everything, Lord God. Maaring ma-enjoy namin ang mga bagay ng sanlibutan na ito, pero mawawala ito, mapapawi ito. Pero may totoong kagalakan, kapayapaan, kakumpletohan, na kung saan masasatisfy kami, yun ay ang buhay namin sa iyo, Panginoong Jesus. Dalangin po namin, Lord God, katulad ng paalala ni Pablo sa mga Kristiyano ng Pilipay, Lord, na ang buhay naming ito, gayahin namin ikaw, Panginoong Jesus, at maging pagpapala sa amin, palakasin din namin, i-encourage namin ang mga gumagaya rin ng pamumuhay mo, Panginoon. May our lives be a blessing to others, O God, that we may able to strengthen each one, Lord God, na manatili sa iyo, maging malakas sa iyo, Panginoon, sa pananampalataya hanggang sa pagdating ng rapture, Panginoon. Matyaga kaming nag-aantay, matapat kaming nag-aantay, busy kami para sa iyo, Panginoon, sa pag-aakay ng napakaraming kaluluwa, sa pag-aalaga ng mga kapwa Kristiyano, Panginoon. All these to bring glory to your name, O God, magbigay ng kasiyahan sa iyong pangalan. Panginoon, ganun din po na hanapin namin ang saya, ang ligaya ng buhay na ito sa iyo, Panginoong Yesus, that we will be satisfied and have the fullness of life only in you, Lord Jesus. Dalangin ko rin po sa bawat isa na may pangangailangan ngayong umagang ito. Patuloy mo po itong katagpuin. Sa bawat sakit at karamdaman, ikaw ay magpagaling, O Diyos. Sa bawat bahagi ng katawan na may sakit, Panginoon, idantay mo po ang iyong kamay at ikaw'y magpagaling, O Diyos. Inaalis namin ang mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus as we release your mighty healing power upon their body, the body of their loved ones, Lord God. In the name of Jesus, you be healed. In the name of Jesus, let the mighty power of healing be upon you. In Jesus' name. And Father, lahat, Panginoon, ng mga may pangangailangang pinansyal, material na bagay, Lord, sabi mo, you will supply according to your riches in glory all the needs of your people. Alam mo yung pangangailangan nila, O Diyos. Patuloy mo po itong katagpuin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Supply, Lord God, for all the financial needs of your people in the name of Jesus. Turuan mo kaming maging masunurin. Turuan mo kami, Lord, to be obedient to your word and to your commandments, because that is a secret, Lord, ng pagdating at pagdagsa ng mga pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Blessings shall overtake them, Lord God. Blessings shall overtake us, Lord, in the name of Jesus, if we obey your word, O God, and diligently seek you, Lord. Ganun din, Panginoon, sa spiritual naming pamumuhay, patuloy ka naming kauhawan ang iyong salita, ang iyong presensya. Patuloy kaming lumapit sa iyo sa pananalangin. Kauhawan namin, Panginoon, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na kumilos sa aming buhay. At Lord, I pray, Lord God, sa bawat relasyon na meron po ang bawat isa, kung may mga problema sa tahanan, pamilya, magkakapatid, sa mga magulang, maging
maging sa trabaho, maging sa kaibigan, Lord God. You are the healer of every relationship, O God. Reconcile, Lord. Bring reconciliation to the family, O God. In the name of Jesus, reconciliation to every relationship, Lord. In Jesus' name, Lord, we cancel, Lord God, anumang pagmamataas, anumang mga gawa ng kaaway, anumang mga, Lord, pride, Lord, unforgiving spirit in the name of Jesus. And Father, will not lose your healing of the relationship. Lord, ang pag-ibig, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagpapasakop, dumating sa bawat tahanan, bawat relasyon, Panginoon, in the name of Jesus. Be the head of every family, Lord God, in the name of Jesus. And Father, Lord, ikaw ang nakakaalam sa anumang pangangailangan. Basta ang alam namin, Panginoon, hindi kami susuko, mananatili kami, hahanapin namin ang aming kasiyahan at kaligayahan sa iyo, Panginoong Yesus, pagkat ikaw ang kapunuan ng buhay, ikaw ang kapuspusan ng buhay, Panginoon. Sa iyo lahat ay matatagpuan namin, and we will be satisfied to the overflowing, Lord, in Jesus' name. Maraming pong salamat. We receive your mighty blessings this morning as we carefully give you back all the glory, praise, and honor in Jesus' name. Amen and amen.